Paumanhin po sa mga tagapakinig, kung hindi ko nasasabihin pa sa inyo kung saan nangyari ang ikukwento ko at sana ay maintindihan nyo na hindi dahil sa ayaw ko lang ang kaso nga delikado para sa amin dahil ayaw kong malagay sa alanganin ang sitwasyon ng pamilya ko. Sa gitna ng kabundukan, isang marijuana farm ang naging tirahan namin. Sa ngayon ay halos 2 taon na kami dito dahil best friend ni tatay ang nagmamay-ari ng farm kaya siya na ang naging caretaker doon. May kasama siyang mga ibang trabahador at ang pangunahing tungkulin niya ay magbantay at tiyaking walang umaakyat o magnakaw ng mga pananim. Dahil malayo kami sa kabihasnan, isinama na lang kaming mag-ina para may kasama si tatay. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lizette na nasa hustong gulang na sa ngayon at ang karanasang ito ay hindi ko makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Ang bahay naming maliit ay kubo lang, gawa sa pawid na nakatayo sa tuktok ng bundok. Tanaw mula roon ang malawak na taniman ng marijuana. Kapag hapon, ang damo ay kumikislap sa araw na parang gintong ahlon na dumadaloy sa hangin. Noong unang linggo pa lang ay may mga kakaiba na akong nararamdaman. Minsan habang naglalaba ako sa may ilog, tahimik sana ang paligid. Ang kaso ay may nakita akong mga anino na dumadaan-daan sa likod ng mga puno. Matatangkad at maitim na parang tao ang figura pero para ding hindi. O maaaring pwedeng imahinasyon ko lang ang mga nakikita at iyon ang akala ko. Sa bawat hapon ay may naririnig akong tunog ng paa ng kabayong sumisipa sa lupa na malapit sa mga naglalakihang puno kahit wala namang kaming alagang hayop sa paligid ng farm. Wala ganong libangan doon kaya bukod sa mga gawain sa bahay at pag-aasikaso sa mga pananim. Tapos na nga pala ako sa pag-aaral ng high school at nag-iisip pa kung ano ang kukunin kong course sa college sa darating na enrollment. Siguro dahil sa kabataan at curiosity ay sinubukan ko rin ang damo. Sa una ay isang hit-hit lang ang tinira ko sa ginawang rolyo ng isa sa mga trabahador. Hindi naman ako nahuli ni tatay kasi ang akala niya ay naglilinis lang ako sa gilid ng bodega. Ang problema lang, simula nun ay kakaiba na ang mga nagiging panaginip ko. Madalas sa panaginip ko ay nasa gitna daw ako ng taniman na hubot-hubad at may matangkad na lalaki na may ulo ng kabayo at kapansin-pansin din ang mga mata nito na kulay pula na palaging nakasunod sa akin. Natatandaan ko rin na sa panaginip ko ay hindi ako makatakbo ng mabilis. Yun nga lang ang kakaiba, hindi ako nakakaramdam ng takot. Sa halip ay excitement at ang pakiramdam na tila hinahanap-hanap ko siya tuwing ako ay mananaginip. May isang malaking puno sa gilid ng farm na iniiwasan ng lahat. Huwag kang dadaan dyan ng mag-isa, lalo na't malapit ng gumabi. Babala ng isa sa mga kasamahan ni tatay, isang araw na pagtripan kong mag-isa at maglibang matapos kong magdilig, magtanggal ng sira at tuyong dahon sa mga pananim. Nanghihinayang akong itapon ang mga dahon na tinanggal ko sa mga halaman. Alam nyo na siguro ang nasa isip ko ng mga sandaling yon. Itinuloy ko ang plano ko kaya't naisipan kong pumunta sa mga puno para hindi ako makita ni tatay. Humitit ako ng kaunti habang nakaupo sa mga ugat nito. Nang maramdaman ko na ang tama, bigla akong nakarinig ng mahinang huni ng hayop o mas mainam na sabihin kagaya ito ng huni ng isang kabayo. Ilang sandali pa, pagdilat ko, ay may nakita akong nilalang na sobrang tangkad na nakaupo sa isang sanga ng malaking puno. Ang ulo nito ay parang sa kabayo at ang katawan naman ay kahawig ng sa tao. Yun nga lang mabalahibo ito. Nakatingin lang siya sa akin habang ako ay hindi makagalaw sa pagkabigla. Tapos marahan siyang nagsalita pero hindi sa tenga ko at sa halip ay sa isipan. Nandito lang ako, Lizette, at lagi kitang binabantayan. Iyon ang natatandaan kong sinabi ng mahinang boses ng nilalang. Simula noon, sabi ni nanay, ay lagi na akong wala sa sarili. May mga araw na nagigising akong nasa paanan ng puno na hindi ko maalala kung paano ako nakarating doon. Minsan may sugat ako sa binti o may pasa sa mga braso na tila nagpumiglas ako sa mahigpit.
na pagkapit ng malalaking kamay ng kung ano. May mga iba't ibang parte sa utak ko na pinapasukan ng mga panaginip, minsan mapanghalina, minsan naman ay nakakatakot. Isang beses naman ay nakita raw ako ni nanay na nakikipag-usap sa sarili ko sa likod ng kubo. Sabi niya tila nag-iiba-iba ang boses ko at sa totoo lang ay wala namang pagbabago sa itsura ko sa pagkakataong iyon. Minsan isang gabi, may bagyo at malamig ang panahon pero pakiramdam ko ay may puwersang humihila sa akin para lumabas ng bahay namin. Wala naman akong sapat na dahilan para gawin iyon. Pinaglabanan ko ito hanggang sa makatulog din ako kalaunan at nanaginip na dinala ko ng tikbalang sa gitna ng gubat. Doon sa lugar ng nilalang ay may nakita akong ibang mundo. Nakakapagtaka dahil pula ang langit doon at ang mga damo naman ay kulay itim. Ang ilan sa mga nilalang na taong kabayo ay pinaliliguan ako ng buhangin na tila ba kulay ginto. Sobrang mabalahibo ang mga kamay nila at habang nakahandusay ako sa damuhan ay may naramdaman akong haplos sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Masarap at nakakakiliti at medyo nakakahilo kaya nalilito ako kung totoo ba o panaginip lang ang mga nangyayari. Ilang saglit pa ay biglang nagdilim ang buong paligid. Nang magising ako ay nasa ilalim na ako ng isang puno habang mayroong mahinang ulan. Puro putik ang katawan ko nanlalamig. Nanghihina at napansin ko na ang suot kong damit ay bahagyang nakalilis. Ramdam ko rin ang hapdi sa maselang bahagi ng aking katawan. Naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa bahay namin na paika-ika. Nang nakita ko si nanay ay agad niya akong niyakap habang siya ay umiiyak. Akala ko ay patay ka na. Saan ka ba pumunta, Lizette? Nag-aalala kami ng tatay mo dahil ilang araw ka nang nawawala. Wala akong masabi dahil ang tanging natatandaan ko lang ay magdamag lang akong nakatulog at nanaginip. Nakaramdam ako ng matinding pagod at gutom ng mga sandaling yon kaya naniwala ako kay nanay nang sabihin niya na ilang araw na akong hindi umuuwi. Agad akong kumain. Pagkatapos ay naligo. Gumapang ang kilabot sa katawan ko nang makita ko na ang katawan ko at dibdib ay punong-puno ng pasa. Bahagya din akong naluha nang mas tumindi ang hapdi sa aking maselang bahagi at may nakita din akong bahid ng dugo sa aking pahanti. Tapos ay ilang araw din akong hindi lumabas ng bahay para makapagpahinga dahil namamaga at sumasakit pa ang Hindi ko masabi ang aking buong katawan. Simula noon, hindi na nagpakita sa panaginip ko ang tikbalang. Ang weird lang ay ramdam kong nandyan lang siya at nagbabantay sa akin. Kapag mag-isa ako sa kubo kung minsan sa gabi, ay may naririnig akong tunog na tila yapak ng paa ng kabayo sa bubong. Kasabay nito ang amoy na nalalanghap ko na parang mabangong dayahmi at pinaghalong usok ng damo. Sabi ng matandang albularyo na nagpunta sa bahay, pag napusuan ka ng tikbalang ay maaaring hindi ka na talaga makabalik pa. Ang tanong, bakit kanya pinakawalan? Ang ibig ba sabihin ay minahal ka niya o kaya naman ay minahal mo rin siya kahit papaano? Hanggang ngayon, hindi ko na ulit nasubukang humitit ng kahit na promise. Hindi na rin ako pumupunta sa may kahuyan lalo na't kung umuulan. Madalas kapag may ulan o amoy ng tuyong damo, ay bumabalik ang masamang karanasan sa alaala ko. Hindi ko alam kung ano ang totoo at kung ano ang imahinasyon lang sa mga naranasan ko. Hindi ko lubos maisip na may isang tikbalang na nagkagusto sa akin at nakakatakot na isipin na kung tutuusin, kaya niya akong kunin na gustuhin niya anumang oras. Dito ko natatapusin ang kwento ko mga ka-mystery at sana ay hindi na ako sundan pa ng taong kabayo. Tikbalang man o kung ano man ang pwede niyong itawag sa kanila. Paalam na sa inyong lahat at maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko.